Ha? Ano nga ba ito, mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan? Itong PCSO appointee ni PBBM. Sino nga ba itong PCSO chairperson appointee ni PBBM na dawit? Dawit dito kay alias Totoy. Oo, Ma'am Lily Tonini, ganyan ako. 18 years old, 15 years old ako nag-uno. Trabaho na ako, tapos hindi na ako umaasa. Nag-iipon na ako, tapos nagtuto akong mag-upa ng bahay. Oo, ganun ako. Kaya I know what is life. Grabe kahirap. Kaya siguro ganyan din na matured na yung isip ko kasi bata pa ako, ganun na ako eh. Independent na ako na at the time. So ito mga kababayan, yung isinabi nito ni alias Totoy na isang PCSO chairperson na si Felix Reyes, no, appointee ni PBBM, dawit kay Atong Ang. Nako, ano nga ba ito mga kababayan? Ito po pakinggan niyo dito mga kababayan. Doon kasi napakalaki, parang nasa mahigit 230 square kilometers ang lawak ng Taal Lake. Wala bang paraan para mas mapaliit yung lugar kung saan umpisahan yung paghahanap doon sa mga bangkay na mga missing sa Bungero? Dahil may nababanggit yung ating secretary ng DOJ na may-ari ng fish pond na di umano'y involved dito sa quote-unquote subcontracting nung mga papatayin po na mga sabungero. So, sa lawak po ng Taal Lake, hindi pa kayo makakatulong doon para lumiit yung area? Parang galit na galit itong reporter ng Net 25. Sabi niya, sa lawak ng Taal Lake, 200 kilometers yan. Hindi ka ba makakatulong para ituro mo kung saan tinapon, saan nilubog? Parang galit na galit. Galit na galit yung reporter na Net 25. Na kanilang uumpisahan yung paghahanap doon sa mga bangkay. Nang laki yung mata. Don. Sa totoo lang, kaya tulad ng sinabi ko, yung may-ari mismo ng palaisdaan na yan, membro ng PNP. Hala! Na ngayon mga kababayan, mismo galing kay alias Don. Hindi ko to napapanood kanina kasi kumuha lang ako diretso ng clips para ipapanood ko sa inyo. So ito palang may-ari ng palaisdaan, no, na kung saan hinulugan nitong mga katawan ng missing sa Bungero ay isa palang miyembro ng pulis. Yan ang tunay na tukhang. Mga kababayan. Diyos ko. Kaya nga sabi ni General Torre na habang tumatagal ang investigasyon, habang tumatagal itong ng proseso nito, marami pang pulis ang madadawit. Tignan ninyo. Yung pulis pala na may-ari ng palaisdaan ay may-ari pala ng palaisdaan ay pulis. Nako, marami talagang influence itong si AA. Putol kasi, pinipick up kasi nila yan hanggang arena lang. Pero ang may nakakalam dyan, yung may-ari talaga ng palaisdaan. Mamarites Mosne, hello po. So dapat pitpitin na nila itong may-ari ng palaisdaan para magsabi kung saan. Sa palabas nga sa TV, napanood ko, parang tinutorture nila tinatanggalan ng kuko, tapos binuhusan ng tubig na nakapiring, may ganon. Torturein nyo na para makapagsalita. Kasi hanggat hindi nyo pigain, ipitin ng plies yung paa, hindi yan magsasalita tutorturein ninyo. Yung driver nga ni sino yon? Ni Chong? Ni Bernard Chong, tinanggalan ng kuko para makapagsalita. Tapos pinatay. Patayin nyo na rin para makapagsabi. Pitpitin nyo kuko, torturein ninyo para magsumbong kung saan niya dinala. Diba? O ni Glenn Chong pala, si Bernard Chong, yung pala yung nabudol ni FLM. Saan banda nila inilubog? Okay. Isa pang pasabog po nyo, Sir Don, ito yung sa PCSO, the chairman, no? Si Felix Reyes. Sa pagkaalam ninyo po, ano ang kanyang involvement, no? Sabi nyo nga, siya yung Ito yung taga-PCSO na chairperson ngayon, na appointee ni PBBM na nadawit nga dito ni alias Don, si Felix Reyes. Naku po, mga kababayan, sabi ko sa inyo,
ang PCO pinalitan pinalitan itong si G. Ruiz, nilipat. Baka meron na namang chairperson ng PCSO nito, mapapalitan din. Para sa mga kaso laban po kay Atong Ang, siya ang umaareglo, kumbaga. Ano pa yung kanyang partisipasyon dito? At hinahamon pa ho niya kayo na tignan yung mga biyahe niya outside the country, kasi sabi nyo sa labas ng Pilipinas, doon niya kinakausap itong mga ibang mga judge. Hindi, katulad ng sinabi ko, siya yung nag-aayos, yung mga judges na mga lumalabas sa ibang bansa. Ngayon, may ipaparinig ako sa kanya. Pag nadawit yung pangalan niya, mag-resign na siya. Nako, PCSO chairperson Felix Reyes, sabi ni Dondon Patidungan or alias Totoy, na meron daw iparinig si Dondon sa'yo na kapag narinig mo at nadawit yung pangalan mo, mag-resign ka daw. Kasi lagi daw itong sinasabi ni AA kay Dondon na itong si PCSO chairperson Felix Reyes ang tagapagtanggol kay AA. Ito. Ang mastermind nagsabi sa akin yan. Mastermind ng alin po? Yung mastermind ng missing sa Bungero na si Mr. Atong Ang. May Hinamon ko silang dalawa ni Mr. Atong Ang at saka si Judge Felix Reyes. Mag-lie detector kami dalawa kasi panagbintangan niya ako. Nako, eto na. Judge Felix Reyes, hinahamon ka daw ni alias Totoy or ni Dondon Patidungan na mag-lie detector kayo. Nako po, eto mga kababayan, parang palaban talaga. Ako, naniniwala ako, kung pupusta ako kay alias Totoy. Kasi lie detector yan nakipaghamunan. Makipaghamunan siya ng lie detector. Makipagpustahan talaga ako kung sino. Kasi hindi to magaganito Sa totoo lang, para sa akin mga kababayan, kahit sabihin natin na gusto natin na ma-safe itong si alias Totoy, pero sangkot pa rin siya kahit papano. Na kung kailangan kaya matagal ka na Felix Reyes, matagal ka na sinasabi ni Mr. Atong Ang sa akin na ikaw mismo ang nag-aayos sa mga missing sa Bungero, katulad yung piyansa namin, ikaw lahat ang naglakad sa mga judge na yan. Nako, eto na nga. Yun daw piyansa daw nila alias Totoy at iiba pa, yung 4 na security guard. Ito daw si Felix Reyes ang naglakad, itong si PCSO, sabi ni alias Totoy. Naku po. Actually mga kababayan, marami pa talagang madadawit dito. Alam nyo, sa totoo lang, General Torre, PBBM, DOJ, DILG, protektahan nyo yung tao na yan. Kasi kahit papano, nakonsensya siya at sinabi niya rin. Kasi hanggang ilang taon din po ba na at least mabigyan ng katarungan itong pamilya na mga nawawalan ng missing sa Bungero. Kahit papano, kahit makita man nilang patay, at least may hustisya. Para alam mo lang, kung maiparinig ko sa'yo at mapatunayan ko sa'yo na dawit ka sa na to, mag-resign ka na. Mahiya ka naman, sabihin mo sa kanya. Shut up. Hindi magsalita. Nagkakilala na ba kayo? Oo. Nagkaharap na ho ba kayo ni Felix Reyes po, ni PCSO? Yes, actually, kaibigan niya. May kwento pa nga kami. May kaming doon. Magkakilala sila. May mga kaibigan si alias Totoy na kaibigan din. Si Ali Soto, lumipat yan mula GME 7 to NET 25. Ay, nako, mga kababayan. So, yun nga, pati yung take note, pati yung may-ari ng palaisdaan, pulis. Grabe, dito ko talaga masabi na ito talaga ang sakit ng mga Pilipino. Kaya mong itaya yung buhay ng kapwa mo Pilipino basta lang magkapera ka.
Di ba? Grabe, nakukonsensya. Nakakatulog pa ba sila sa ganyan? Sa totoo lang, 1-2 tao makikita mong tutorturin, papatayin, papahirapan, ibabalot mo yung ulo, babaril-barilin. Di ba? Makakatulog ka pa ba? Makukonsensya, gabi-gabi kang bangungutin yan. Di ba? Yung pulis na may-ari ng palaisdaan sa Taal, kung kayo mismo ang nagkuha niya mga sabungero niyan at binaril ninyo, nilagay niyo sa sako, hinulog niyo sa laot, pinapatulog pa ba kayo? Pinakonsensya pa ba kayo niyan? Buti, may mga ganyan pa kayong na nakakatulog pa kayo. 'Di ba? Nakakakain, pinapakain niyo sa pamilya niyo galing sa kasamaan. Kailangan mong magpahamak ng buhay ng tao para, 'di ba? Tapos ipakain mo sa pamilya mo. Ang pangit naman ng ganyan. Hindi maganda yan. Habang buhay dalhin ng konsensya mo yan. Habang buhay pagbayaran, pusa nga lang patayin mo. Mamalasin at mamalasin ka. How much more pa tao? Try nyo pumatay ng pusa, pahirapan ninyo yung pusa. Habang buhay mong dalhin yan. Lalo na tao, hindi lang isa, 34 pa lahat. Nakita mo, barilin mo. Nakita mong binaril, nakita mong pinahirapan. Makukonsensya ka. Sa bagay, trabaho naman ng pulisya, nagtitraining ka nga eh. Di ba? Pero, hindi maganda yung ganyan. Alam nyo, sa pusa pa nga lang or aso pa saktan mo na pahirapan mo yung pusa at aso nang walang karason-rason, mamalasin ka habang buhay. Tao pa kaya? Di ba? Nakapwa mo yan eh. Dahil lang sa pera na yan, ang pera nakikita pero yung buhay ng tao di mababalik. Hindi uso ang reincarnation hindi uso ang reincarnation. Sa Tibet lang uso ang reincarnation na pag may patay na tao ipapakain sa mga buwetre, sa mga ibon. Para kasi naniniwala sila ang kanilang tribo na kapag namatay ang isang tao ipakain sa buwetre kasi mag-reincarnate daw, papasok sa katawan ng aso, ng manok, ng ibon. Ganyan daw. Sa Pilipinas walang ganyan. Buhay is buhay. Alam mo, sa totoo lang, kung meron lang tayong batas dito na bitay, walang krimen. 'Di ba? Oo. Nakakakonsensya yung gano'n. Alam mo yung tuwang-tuwa ka, nakapagpagawa ka ng bahay, nakabili ka ng mga kabilihan mo, nakabili ka ng magandang sasakyan, kapalit buhay ng iba. Hindi maganda yun. Tignan mo si Digong. Tignan nyo, nangyari kay Duterte ngayon. Sa sobrang kadimunyuhan niya, nagdusa siya, butot balat na. Habang hinihilot nga daw siya ni Kitty sa likod, nakikita daw niya, buto na. Mamamatay na. Ganyan. Hindi maganda yan. Huwag yung tularan. Diyos ko, dahil lang sa ganyan. Alam nyo, sa kultura ng Ehipto, kailangan mag-ipon ka ng maraming ginto sa lupa. Kasi hindi ka makatawid sa kabilang buhay kung wala kang bitbit na ginto. Sa kulturang Pinoy, kailangan gumawa ka ng kabutihan sa tao. Kasi pagdating mo doon, pag namatay ka, hindi ka makapunta sa langit. Bakit? Wala kang reward. Sa impyerno ka, magdala ka ng manok panabong. Diba? So yun lang mga kababayan. No? Yung ating topic ngayon, hindi ko na masyadong habaan. Isang